pumikit, nakatingin lang. Agad niyang isinara ang mga kortina at bumalik sa kanyang kama, nanginginig ang puso. Sinabi niya sa sarili na guni-guni lang ito, o baka anino lang. Kinabukasan ng gabi, hindi niya napigilang tumingin muli. Mas malapit na ang mukha, nasa kalagitnaan na ng mga puno at ng kanyang bintana. Parehong maputlang mukha, may mga matang walang laman na tila nakamasid sa bawat galaw niya. Nakaramdam si Jack na kilabot. Isinara niya ulit ang mga kortina, pero hindi na siya makatulog. Hindi niya maalis ang pakiramdam na palapit ng palapit ang bagay na iyon. Sa pangatlong gabi, sinubukan ni Jack na huwag pansinin ito. Nanatili siya sa kama, tinatangkang huwag tumingin. Pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan niyang sinilip ang mga kortina. Nandoon na ang mukha, nakatitig sa kanya mula sa labas ng bintana. Napatras aside Jake, Nadecott. Tumakbo siya sa kanyang mga magulang, pero nang silipin nila ang bintana, wala silang nakita. Walang bakas na yapak sa lupa. Walang palatandaan na